Jomel, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Yung kasing pera, nadukot. Ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sa buhay may asawa, dumarating din ang mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga pangyayaring nakagagalit. Ngunit dapat bang masira ang kanilang sinumpaan dahil dito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jomel sa ating dulang sa kanyang panahon. 100,000 piso ang laman ng sobrang yan, anak. Yan ang kulang sa bayad ng kumpare ko sa binili niyang kotse mo. Buti ho, nagbayad na sila. Salamat po, tay. Oh, Ngayon, makakapag-down na ako sa coaching gusto kong bilhin. ibig mo sabihin lahat yan? Pandown mo lang sa kotse? Oo, kulang pa nga ho ito ng konti eh. Pero madali ko nang gawa ng paraan yon. Ay, siya, sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Jomel, handa na nga po na. Halika na. Kumain na tayo. Alis ka bukas, diba? Oo, pupuntahan ko si inay. Dadalawin ko. Bakit? Ikaw na nga magulog sa bangko ng perang ito. Uy, nakalagay pa sa sobre. Ang kapal nito, ha? 100,000 yan. Ha? Kabuuang bayad sa kotse ko na binili ng kumpare ni Itay. Akala ko ba ipang dadown mo ito sa bibilhin mong kotse? Nabili na ng iba. Kaya nga, nadismaya ako eh. Ah, ganun ba? Ay, sige. Sasama ko na lang ito sa ipon natin. O, di pa paano yan? Magkukommute ka na. Wala ka na biling kotse. Ano pa nga ba? Hindi bale, siguro next month makakabili na rin ako. Lorna? Bakit ka umiiyak ng ganyan? May nangyari ba sa manugang ko o sa apo ko? Wala po. Hoy, bakit ka nga umiiyak ng ganyan? Dalaslas yung bag ko. Nadukutan ako. Ano? Paano nangyari yon? Nakatulog ka ba sa sasakyan? Medyo kasi sumakit yung ulo ko, kaya napaidlip ako. Oh. Ayun, nagulat na lang ako pagbaba ko ng bus. Last na itong bag ko. Ano nakuha sa'yo? Cellphone mo? Isa na nga ako cellphone lang. Eh, kaso hindi yun ang kinuha. Ano nga nakuha? Yung dala ko pong sobre. Sobre lang naman pala eh. May lamang 100,000 yun. Ano? Diyos ko naman, anak. Ang laking halaga nun. Uy, bakit naman nagdala ka ng ganong kalaking halaga? Pinahuhulog po yun ni Jomel sa bangko. Naku po, Diyos ko. Hindi ko alam ngayon. Paano ko sasabihin ito sa asawa ko? Lorna, mula pa kaninang dumating ako, matamlay ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Alam ko na, may problema. Ganyan ka kapag may problema tayo eh. Sabihin mo, ano ba yun? Jomel, I'm sorry, ha? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Kasi, yung Ano? pera, Oh, nadukot. ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Sakit mo naman magsalita. Sumisigaw ka pa. Anong gusto mo? Huminahon ako? Pagkatapos ng sinabi mo? Hindi ko nga sinasadya. 100,000 piso yun, Lorna. 100,000. Pinadukot mo lang. Sorry na nga. Napakatanga mo talaga. Makalis na nga.
At baka hindi lang sampalang magawa ko sa'yo. Baka mabugbog pa kita! Naku. Talagang dapat ka na magalit sa misis mo, pre. Naku, ang laking halaga, iwilala niya. Naku, hindi madaling kumita ng pera. Yan, tinawagan kita, pre. Ayaw umuwi. Bisit ang bisit ako sa kanya. Aba, oo. Gusto ko siyang bubugin eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga babae. Yung bang katangahan nila. Oo nga, pare. Diba? Pare, pwede ba akong makitulog sa bahay niyo ngayon? Huwag doon, pre. Wag. Ha? Hindi rin kasi ko uuwi doon ngayon, pre. Pero may alam akong pwede natin tulugan. Ha? Magiging masaya na pa, pre. Makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Ha? Buti nagpunta ka rito, Jomel. Dito muna ako sa inyong matutulog tayo. Ano ba itong ginagawa mo? Tumawag si Lorna. 3 araw ka na raw hindi umuwi sa inyo. Hindi mo rin sinasagot ang mga text sa tawag niya. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa pera ko. Nalaman ko na rin lang tungkol doon. Sinabi niya. Nakakagalit nga yun. Pero hindi mo naman maibabalik ang halagang yun kahit magmarakulyo ka pa. Kalimutan mo na yon at tanggapin mo na bahagi ng buhay may asawa ang mga ganong pangyayari. Mahirap pong kumita ng pera, tay. Naku. Kaya sisirain mo ang pagsasama niyo. Ganon. Saan ka ba natulog sa loob na 3 araw? Sinamahan po ako ni Nestor na magpalipas ng sama ng loob. Si Nestor? Naku naman, anak. Sana naman huwag kang magpasulsul sa taong yun. Alam mo naman ang ugali niya, di ba? Kaya nagkahiwalay sila mag-asawa Mamaya na tayo umuwi, Jomel. Gusto ko pa dito sa park. Pagod kasi ko, Trixie. Ganon? Dito na lang tayo sa motel. Ha? Para makapag-relax tayo. Ikaw talaga, napakapilya mo. Hindi kapilyahan yun. Gusto lang kitang panigayahin. Ang sweet niyo naman. Lorna, Sino ba yung pangit na babaeng yan? Ako ang asawa ng lalaking nililingkis mo. teka, Ha? Lorna, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Sinundan lang kita para patunayan kong tama ang hinala ko. Lorna, Ito lang sasabihin ko sa'yo, Jomel. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko sinadya. Pero itong kasalanan mo sa akin, talagang sinadya mo. Lorna, sandali. Hayaan mo naman Lorna! siya. Ikaw ang tumahimik. Susundan ko ang asawa ko. Pagdating ko po sa bahay, tay, wala nang mag-ina ko. Nag-arsabalutan pala manugang ko. Bakit naman kasi pinagtaksilan mo ang iyong asawa? Huwag mo sabihin hindi mo sinasadya yun. Hindi ako maniniwala. Tay, gusto ko lang naman hong magpalipas ng sama ng loob. Anak, pagganti ang ginawa mo. Sinadya mo siyang saktan. O paano ngayon? Kung tuloy ang mawasak ang inyong tahanan, gusto mo ba yun? Ayoko ho. Mahal kong mag-ina ko. Sana, bago mo ginawa yon, tinanong mo muna ang sarili mo kung may katapat bang presyo ang pag-ibig mo sa iyong asawa. At kung meron, 100,000 piso lang ba yon? Baka sakaling hindi ka nahulog sa pagkakasala.
Balae, maupo kayo. Salamat, Balaeng Atang. Naparito kami nitong anak ko para sana ayusin natin ang problema. Alam mo, Balaeng Jose, ayaw ko naman sana magkahiwalay silang dalawa. Kawawa naman ang ating apo kung mangyayari yun. At isa pa, sayang ang 5 taon na pagsasama nila ni Lorna ko. Kaya lang itong si Jomel. Nanay Atang, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko. Pakiusap po. Tulungan niyo kaming magkaayos ni Lorna. Pwede kaya yun, Balae? Pwede bang hayaan natin silang mag-usap? Bakit ka pa naparito? Sana doon ka na lang sa babae mo. Lorna, Wala naman kaming halaga sa'yo. hindi totoo yan. Mahal ko kayo ng anak natin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinaktan? Lorna, patawarin mo ako. Dahil lang sa 100,000 piso. Dinungisan mo ang sumpaan natin. I'm sorry. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang pagtataksil ko. Pagpapatawaran at paglimot sa mapait na nakaraan ang susi upang di mawasak ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, ang inyong lingkod at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tapos na tayong dalawa. Pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro nga, dahil magkaiba tayo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Amalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Amalia! Amalia! Ano ko, yung asawa ni Sando, sinunog ang sariling katawan. Ha? Diyos ko, si Carla? Nasaan daw siya, Aling Gloria? Nandun sa bahay nila. Pinagtutulungang ilabas ang dumating ng mga bumbero. Buti na lang ka mo. Ano kabilang na barangay hall yung istasyon ng bumbero? Kaya nakaresponde agad ang mga fire volunteer. Ay, dali. Tayo na, Aling Gloria. Tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa sitwasyon ni Carla. Oo nga. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo. Tara na. Tara! Siraulo talaga ang babaeng yun eh. O di sa akin na naman isisisi ng mga tao yung pagsunog niya sa sarili niya. Samantalang wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Nasa ospital pa rin daw si Carla, Andre. At alam mo ba kung sinong nagbabantay? Si Amalia.
Yung dati mong kinakasama na taga doon sa dulong Eskinita. O, di ba? Siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-isawa. Hindi ko rin alam kung anong gustong palabasin ng babae yun eh. At sumausaw pa sa kababaw ni Carla. Pero, Dre, hindi ka pa naawa sa asawa mo? Sunog daw halos ang itaas ng bahagi ng katawan. Yun ang problema niya ngayon. Yung nabuhay pa siya. Oh, magsisilbi siya ngayong patay na buhay dahil sa kalokohan niya. Hindi mo man lang ba siya sisilipin sa ospital? Hindi na. Baka umasa pa yun na babalikan ko siya. Saka hiwalay na kami. Kaya wala na kaming obligasyon sa isa't isa. Carla, natutuwa ako. Nagkamalay ka na. Pero hindi ako natutuwa. Nagkamali ako. Hindi na rin ako dapat dinala dito sa ospital. Ayoko naman mabuhay talaga. Gusto ko na mamatay. Tama na. Huwag mo sabihin yan. Sikapin mo ngayon, lumakas ka. Para madali kang gumaling. Pati ang mga sugat mo, para gumaling agad. Para mabilis ka makalabas dito sa ospital. Para kanino pa ba ako dapat mabuhay? Magmula na mamatayan ako ng anak sa akin sa nabupunan. Magmula na iwan ako ni Santo. Mula na maaraw na ngayon, namatay na rin ang buong pagkatao ko. Kung sabihin ko ba sa'yo, nandirito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan, Carla. Pangako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kung akala mo, makadarama pa ako ng pag-asa tulad ng iniisip mo, kamali ka. Iwan mo na ako at huwag ka na makabalik pa. Dahil habang nakikita kita, tulad ng mga sugat ko, bumabalik lang ang hapdi ng katawan. Handa akong ibigay sa'yo ang buhay ko na buong buo. Hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Kaya huwag mo naman akong pagtabuyan. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi ng mga dalahi ko sa aking konsensya. Sa ganitong paraan lang. Andito ka na pala, anak. Halika na magkape. Eto't nakapagprito na rin ako ng itlog tsaka daing na tilapia para sa almusal. Ang totoo, anak, hinintay rin kitang umuwi kagabi. Hanggang nakatulog lang ako. Ay, kasi po tay, hindi ko maiwan si Carla. Panay ang daing niya. Bakit? Kumikirot po yung kanyang mga sugat. Anak, isang bagay lang, ha? Huwag mo namang masyadong pababain ang sarili mo sa sitwasyon, ha? Sapat na yung sinilip mo siya sa ospital. Pero huwag namang halos gampanan mo lang lahat ng mga pangangailangan niya roon. Nag-iisa lang po sa buhay si Carla, itay. Wala talagang mag-aasikaso sa kanya sa ospital. Inaalala ko rin naman kasi ang kalusugan mo. At saka baka ka kung mapabayaan mo rin ang pagtuturo mo. May mahirap namang maisakripisyo mo ang mga bagay-bagay dahil lamang sa sitwasyon ng asawa ni Santo. Huwag ko kayo mag-alala, itay.
Alam ko pong ibalanse ang aking mga oras. Kaya hindi po maaapektuhan yung online class ng aking mga estudyante. O siya, sige, ikaw ang bahala, anak. Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Aba, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Hoy, lalaki! Asan yung kaibigan mong Judas Barabas? Sino kong Judas Barabas, Aling Gloria? Ay, sino ba? Di si Santo! Natuloy ng Santo yung pangalan, pero asal demonyo! Hindi ko ho alam kung nasan si Santo. Ilang araw na ho kami hindi nagkikita. Sinungaling! Kasama mo sa inuman, hindi mo alam kung nasaan. Bakit niyo ho ba hinahanap sa akin si Santo? Ano ho bang problema niyo sa kanya? Dahil sa walang yaan niya, sinunog ng asawa niya yung sariling katawan. Ando sa ospital. Awawang kalagayan. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mong Judas Barabas, puntahan naman niya yung asawa niyang nasa ospital. Naku, Aling Gloria, alam na ho ni Santong nangyaring yun. O bakit hindi malaman niya madalaw yung asawa niya? Kayo na ho may sabing walang ya si Santo, di ba? Ay, hoy! Judas Barabas, asas! Magkaibigan nga kayo ni Santo! Sige ho. Pareho kayo alang kwentang asawa! Talaga bang hindi mo ako titigilan ng kasusunod mo, Amalia? Nasa ospital si Carla. Oh. Maluba ang tinamong sunog sa katawan. Nagka-impeksyon na nga yung mga sugat niya. At pwede niya yung ikamatay. Kung oras na ba niya mamatay? Ano ngayon? Ano ka ba, Santo? Wala ka na ba talagang konsensya? Kaya kahit kamatayan ng asawa mo lang pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos dinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, nung itulak mo siya sa hagdan at mahulog, nang makunan siya sa magiging anak nyo, kitang-kita ko yung dugong umaagos sa mga hita niya. Pero anong ginawa mo? Sa halip na dalhin mo sa ospital, iniwan mo lang siyang mag-isa. Tapos na yun. Matagal na nangyari yun. Parang tayo, di ba? Tapos na tayong dalawa, pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro mo, dahil magkaiba tayo, Santo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa. Nagbigay na ng taning ang doktor sa mga araw na pwede pang itagal ng buhay ni Carla. Kung wala ka nang konsensya, sana lang umiral pa sa'yo ang pagiging isang tao! Heron, nasaan ba si Amalia? Nandito na kasi yung pinabili niya sa akin mga kakanayan para sa huling gabi ni Carla. Umalis sandali. May mga ayusin pa kasi siya mga papeles sa pagsasali ng kanyang memorial plan para sa pagpapalibing kay Carla. Napakabuti ni Amalia. Hanggang sa huling sandali, tinupad niya yung pangakong hindi niya iiwan si Carla. Naligaw lang ng landas ang anak ko. Pero pagkaraan yun, wala siyang hinangad kundi maituwid ang kanyang naging pagkakamali. Sinubok lamang siya ng mga pagkakataon, Heron. Ang mahalaga, hindi nawala sa puso't isip niya ang kabutihan. Nanatili siya mapagkalinga sa kapwa, lalo na kay Carla. Sinadya kong makaalis na ang mga tao bago ako lumapit dito sa puntod ni Carla. Ayoko na kasing makaabala pa sa paghahatid nila sa kanya sa huling hantungan. Kaya pa na siyang nakahimlay sa kanyang puntod, Santo. Pero ako, dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Hanggang sa kanyang manghuling sandali.
Wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong buhay. Kaya tuparin mo yon para kahit saan man siya naroroon, magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Napakabait ni Carla. Pero bakit hindi ko nasuklian ang kanyang mga kabutihan? Hindi naman laging nasa huli ang pagbabago. Kaya huwag mong sayangin ang darating pang mga panahon. Magbago ka para sa iyong sarili, para sa susunod mo pang mga plano. Sikapin mong maging tapat ang laman ng iyong puso. Maaari nating likhain ang isang maayos na buhay na gusto nating makamit. Hindi mula sa kung ano ang ating nakaraan. Mula sa bahagi ng ating buhay na nawala sa atin. Kundi sa pagharap sa katotohanan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Magkakaibigan tayo. Pero ibang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa at para makalugod din sa Diyos. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur. Na-under mo asawa mo. Kaya hindi siya sumama sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat na unang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano? Okay ba ang dinner natin? Emil? Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga namin nakain ni Arthur. Naku, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Para sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran, at natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko!
Eto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo dun? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nung iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa party dong gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hanggang niya. Ano? Arthur. Pahaya ka na. Pasensya na, Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ay, no, malaki may tutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, na-under ni Florinda eh. Talaga? O baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Ay, okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Ayos lang, kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Naku, sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging
Presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, parang namang hindi tayo magkakaibigan eh. Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka pang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Hinihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Nang hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Hello ko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makaitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil? Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Pansariling kapakanan? Sana, Emil. Huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kitang kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagseselos mo. Wala akong babae. O ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. O ano? Okay ka na? Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siya binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan naman na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo muna ng ilang araw. Baka lumamig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko eh. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo ba mangyari yun? Florinda. Oo, nagkamali si Arthur.
Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi yung pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin eh. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko na gumagabay sa mga pagpapasya ko. Hindi lamang sa pag-upo sa pamahalaan magagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito'y maaaring gawin sa maraming kaparaanan, ninuman, saan man at kailanman, sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinili kong buhayin ang batang ito. Pero hindi ko pipiliing ipakipagsapalaran ang kinabukasan niya sa isang katulad mo na panluloko sa kapwa ang kinabubuhay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang pagkilala sa sariling katatagan at pagbibigay halaga sa dignidad? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Laura sa ating dulang sa kanyang panahon. Laura, customer number mo na nakadisplay sa screen ng bank teller mo, ano? Oo nga pala, sandali. Pupunta na ako doon. O yung mga ID na kakailanganin mo. Na-check mo na ba lahat? Oo, nandito na lahat. Kompleto na. Lalabas muna ako ng bangko sandali. Tatawagan ko si Inay habang wini-withdraw ni Laura ang pera. Kailangan mabigyan ko siya ng instruction sa dapat nilang gawin ni Milen. Damit nyo. May nangyari ba? Ano ba problema? Lilipat tayo ng bahay. Kaya impake mo na rin mga damit mo. Dalian mo. Pero kung lilipat lang natin dito mag-aanim na ban pa lang po tayo nangungupahan sa lugar na to. At teka, di po ba ikakasal si Charlie kay Ate Laura? Ano, maraming tanong pa, Mile. Basta bit-bitin mo na mga damit mo. Dahil kapag tumawag uli ang Kuya Charlie mo, kailangan nandun na tayo sa lugar na sinasabi niya. Nagutom tuloy ako dahil sa haba ng pila sa bangko. Pero bago tayo humanap ng restaurant na makakainan natin, magsisian muna ako. Punong-puno na kasi yung pantog ko. Jingle na ako. Sige. Ihintayin na lang kita rito. Teka, buti pa, akin na yung bag mo. Ako na magdadala.
Baka maiwan mo pa kung saan niya sa loob ng CR. Pati 500,000 kawi-withdraw mo lang, batangay pa na kung sino. Oo nga, mabuti pa nga siguro. May malilimutin nga ako eh. Basta, hintayin kita rito sa harap ng stall na to, ng ice cream. Oh, Kita mo naman agad ako rito paglabas mo ng CR eh. Sige na, mag-CR ka na. Gutom na rin ako eh. Para makakain na tayo. Magandang tanghali po, Mang Cesar. Oy, gandang tanghali naman. Kayo po palang bantay dito sa grocery ni Laura? Oo, Miguel. Nagpunta kasi sa bangko si Laura para mag-withdraw ng perang gagamitin nila sa kasal nila ni Charlie. Oh, Kanina pang umaga sila umalis eh. tuloy na po palang pagpapakasal nilang dalawa. Ay, naku ako man. Nabilisan din sa mga pangyayari dahil ilang buwan pa lang ang relasyon nila. Pero ganun pa man, hindi na rin ako tumutol. Talaga ako nasa wastong edad na sila para magpakasal. Miss, meron ka bang napansing lalaki na medyo kalbo na nakatayo dito kanina na may dalang pulang bag? Ay, opo. Nagmamadali pong dumiretso sa exit nitong mall. Tapos pagkalabas niya, nakita ko siya sumakay agad ng taxi. Ay, Diyos ko! Ang pera ko! Ayokong isipin tinangay ni Charlie ang pera! Hindi ko akalaing magagawa sa atin ni Charlie ang malaking panlulokong yun. Napakabuti ng pakikitungo niya sa atin. Kaya naman ibinigay ko rin sa kanya ng buong-buo ang aking pagtitiwala. Pinlano ni Charlie ang pagtangay sa perang winidro ko sa bangko, tay. Ako, Yun ang pinakamotibo niya. Kung bakit pinaibig niya ako kunwari. Minahal niya ako kunwari para makuha ang loob ko. Para manali rin niyang may sakatuparan ng kanyang balak. at pati pala pamilya niya. Kasabwat niya sa ganoong modus niya. Nagulat nga raw yung kanilang kasela kung bakit wala na ron sa kwartong inuupahan ng kapatid na babae ni Charlie. Saka yung nanay niya. Kung yung pera lang, kikitain ko pa rin yun, tay. Kikitain natin. Pero itong dugong pumipigtig sa sinapupunan ko. At, Gagawin itong komplikado ang aking buhay. anak, nagdadalang tao ka? Susurpresahin ko nga po sana siya. Sasabihin ko sa kanyang kalagayan ko kapag kumain na kami sa Oh, restaurant. Diyos ko. Pero hindi na nga nangyari. Dahil bigla na lang siyang nawala sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Ano ka, Milen? Bubukod ka ng tirahan? Hihiwalay ka na sa amin ng Kuya Charlie mo? Ayoko na na ganitong buhay na palipat-lipat, patago-tago, Nay. Bakit, Milen? Ano ba problema mo? Wala ka namang gagawin kundi ang sumunod lang sa amin ni Inay. Yun na nga, Ha? Kuya. Ayoko na maging sunod-sunuran sa mga maling diskarte niyo ni Inay. Oh, Dahil sa mga nakikita ko sa inyo, parang hindi na rin ako makapag-desisyon ng tama. At yun ang kinatatakot kong mangyari. Yung tanggapin ko na rin tama ang mga maling ginagawa ninyo. Hanggang mapariwara na rin ang buhay ko. Kung magsalita ka, parang hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral kundi dahil sa perang nanggagaling sa kuya mo. Ang sa akin lang naman po. Hindi naman po tama na dahil sa sobrang desperado na kayo sa kahirapan, makukompromiso na rin pati ang inyong mga pangangatwiran. Nay, sige na. Hayaan nyo ng babaeng yan. Kung gusto niyang magsarili, di sige. Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ng mga prinsipyong ipinaglalaban niya. Laura? Laura, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ng sarili mo? Gusto kong mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan ko, Miguel. Ano? Dahil kung patay na siya,
makakapagsimula uli ako ng buhay na normal. Yung ako lang, buhay ko lang. Laura, may karapatan din ang magiging anak mo na maisilang at maranasan ng mabuhay. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Kung kaya hindi siyang dapat managot sa kasalanan ginawa ni Charlie. At ako, wala ba akong karapatang mamili na muli magkaroon ng kapanatagan nang wala siya sa buhay ko? Kaya pabayaan mo na akong patayin ng sanggol at buwan sa tiyan Laura! ko! Hayaan mo na ako! Laura, ano ba? Nagbalik ka ba? Para muling magkunwaring mahal mo ko. Dahil hindi pa sapat sa'yo yung 500,000 pisong tinangay mo sa akin. Nabalitaan kong buntis ka. Akong ama. Natural, may karapatan ako sa bata. Kung ginagawa mo lang dahilan ng pananagutan mo sa sanggol na dinadala ko para muli ang makuha ang tiwala ko, mabibigo ka. Oo, pinili kong buhayin ang batang ito, pero hindi ko pipiliing ipakipagsabalaran ng kinabukasan niya sa isang katulad mo na panluloko sa kapwa ang kinabubuhay. Masyado ka mataas magsalita. Itong pakatandaan mo, ha? Isang araw, kapag naisilang mo ng batang yan at nagkaroon na ng malay, hahanapin din niya ako na kanyang ama. At kapag dumating ang pagkakataong yun, baka lumuhod ka sa harapan ko, Laura. Milan! Aba, Milan! boses yun ng inaya. Bakit parang apura-apura siya, pati sa pagkatok niya? Milan, buksan mo ang pinto! Opo! Sandali lang po! Nariyan na! Bubuksan ko ng pinto! Milan na kuya mo! Nahuli sa isang entrapment ng mga pulis samantalang nagbebenta ng megang titulo ng lupa. Ho! Anong gagawin ko ngayon, anak? Ano na mangyayari sa akin? Paano na ako mabubuhay? Inay, nandito naman po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya wala po kayong dapat na ipangamba. Pero ang kuya mo, ano na lang ang magiging kalagayan niya kapag nakulong siya? Masakit man pong tanggapin. Pero siguro, doon na po talaga humantong ang mga sitwasyon para maituwid ni Kuya ang kanyang mga pagkakamali. Minsan sa buhay ng tao, hinihingi ang isang pagpapasya. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa mga taong magiging mahalagang bahagi ng mga buhay natin. Tulad ng batang ito na isisilang ko. Ako ang huhubog sa kanyang kinabukasan. Laura, At alam mo ba, Miguel, kung ano ang tanging hiling ko sa Diyos? Ang ako ay kanyang gabayan para magawa ko ng tama at maayos ang aking tungkulin bilang kanyang ina. Laura, kapag mabuti naman ang mga hangarin, nagiging mabuti rin ang resulta ng mga bagay-bagay. Katulad mo rin na ang kapakanan ko ang palaging iniisip, Miguel. Kasi mga bata pa tayo, mahalaga ka na sa akin. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin akong kasama ka sa aking mga pangarap. Maraming salamat sa mga pagmamalasakit at kabutihan mo sa akin. Kailanman, hindi mo ko iniwang nag-iisa, bigo, at naguguluhan ng isip. Ikaw ang palaging naroroon sa mga sandaling tila baguguho na ang aking mundo. Palagi at palagi kitang hahanapin para pasalamatan. Sino ba ang hindi nakadaranas ng mga kabiguan? Maaari itong mangyari kanino man, ngunit may magaganda
at kasiya-siya pa rin mga bagay na darating sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.